Hanggang saan mo kayang magbigay ng sarili sa ngalan ng paglilingkod sa Diyos at sa kapwa? Maligayang araw ng Sabado, kapanalig. Ika-20 ngayon ng Enero, kapestahan ni San Fabian na isang papa at martir, at ni San Sebastian na isang martir. Nag-aral sila ng buhay alang-alang sa kanilang matatag na paninindigan sa pananampalataya. Pasalamatan natin ang Diyos sa mga banal na ito. At sa tulong ng kanilang panalangin, hilingin nating lumago tayo sa ating buhay paglilingkod. May sakatuparan nawa natin ito ng may taos-pusong pag-ibig sa Diyos at sa ating kapwa. Ako ay Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nag-aanyayang ihanda na ang sarili sa pakikinig ng mabuting balita ngayon. Pagka-uwi ni Jesus kasama ang kanyang mga alagad, nagsidating ang mga tao kaya't hindi na sila nakakain. Nang mabalitaan ito ng kanyang mga kamag-anak, lumabas sila para hulihin siya. Sinasabi nga nilang, "Nababaliw siya! Nababaliw! Tinatalakay sa 3 kapitulo ng Mabuting Balita ayon kay San Marco, ang pagpapagaling ni Jesus sa mga may sakit, ang kanyang pangangaral sa mga tao, at ang pagtawag niya sa 12 alagad. Nakarating sa malalayong lugar ang mga himalang ginawa ni Jesus, ang kanyang pagpapagaling sa mga may sakit, ang pagpapalayas sa mga demonyo, kung kaya nagsidatingan ang napakaraming mga tao, hindi lamang upang makinig sa kanyang salita, kundi upang mapagaling din ang mga may karamdaman. Sinasabi sa Mabuting Balita na hindi na makuhang kumain ni Jesus dahil sa dami ng mga tao na pumupunta sa kanya. Pero sa tindi ng kanyang awa, hindi niya maitaboy ang mga taong ito. Kahit wala na siyang oras para sa sarili niya. Hindi nakakapagtakang maging ang kanyang mga kamag-anak ay nag-alala sa kanya. Wala na ba siyang isip? Nasisiraan na ba siya? Hindi ba't ganito rin ang ating karaniwang reaksyon pag ang isang mahal natin sa buhay ay sobrang ibinubuhos ang sarili sa paglilingkod sa kapwa? Sinasabi natin, di man lang bigyan ng panahon ng sarili. Buhos-buhos ang paglilingkod. Mga kapanalig, kapag ang nag-uudyok sa isang tao na maglingkod ay taos na pag-ibig para sa kapwa, ang hinanakit at pagod ay walang puwang sa puso. Isipin na lang natin ang ating mga magulang, na buong sipag na nagtatrabaho at nagsasakripisyo ng matindi para lamang mabigyan tayo ng magandang kinabukasan. Ang isang ina na inaalagaan ang kanyang sanggol 24/7 hanggang sa paglaki nito. Ang mga doktor na nagpupunta sa mga baryo at liblib na pook para gamutin ang mahihirap nating kababayan na di makapunta ng ospital. Ilan lamang ito sa napakaraming halimbawa na nagpapakita sa atin ng tunay na paglilingkod na nagmumula sa kaibuturan ng puso. Mga kapanalig, si Jesus ang ating huwaran sa paglilingkod sa kapwa. Naway hindi tayo magsawang tumulong sa ating kapwa at laging ipakita ang ating pagmamahal sa mga nangangailangan. Mga kapanalig, support Pauline's online ministry. Subscribe, like, and follow us on Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, Spotify, Google, and Apple Podcast. Maraming salamat po. At sa lahat na nagme-message sa amin na humihingi ng panalangin para sa iba't ibang intensyon. Asahan po ninyong kasama niyo kami sa pagdarasal na ipagkaloob ng Diyos ang inyong mga kahilingan. Ito po muli si Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nagpapaalalang bagong taon 2024 ating ipagkatiwala sa mapagpalang kamay ng Panginoong Diyos nating dakil.